guys! Welcome back to my channel. For today's vlog po ay magkakaroon po tayo ng child dedication na naman kasi syempre alam nyo naman ang aking asawa ay isang pastor. Pero bago ang child dedication, syempre mag-ikot-ikot muna tayo kasi maaga pa naman. Hapon pa actually ang child dedication, kaya ikot-ikot muna tayo dito. Dito lang to sa lugar namin, malapit lang sa amin. Dito lang kami sa Taguig City. And syempre, mahilig kasi ako mag-video talaga. Gusto kong may nakikita na mga, katulad yan, pag may mga flowers, tuwang-tuwa ako niyan. Kaya, ayan na siya. Okay lang. Alisin ko naman yung tunog. Love. Mga batang ito at maaaring susundin nila ang mga pinapagawa o ginagawa ninyo. So pwede ninyo na patayin yan para mag-electric pa na tayo. And a reward from the Lord. So ang mga batang ito ay pinamana, pinakatiwala sa atin ng Diyos. At tayo'y inuutusan ng Diyos. Sabi ng Bible, number 1, na maging modelo tayo sa pagmamahal ng Diyos. Tandaan natin yung mga magulang, kasi marami mga magulang basta gusto lang maging magulang. Pero pagiging magulang, sabi ng Deuteronomy chapter 6 verse 5, tayo ay magiging modelo ng mga batang ito sa pagmamahal ng Diyos. Kung ano yung pagkakakilala natin sa pagmamahal ng Diyos, ay yung ating maitatransmit sa kanila. Okay, pangalawa, ang ating responsibilidad, mga magulang, ay ituro sa kanilang salita ng Diyos. Napakaraming mga bata ngayon hindi na marunong sa Bible. Maraming mga bata ngayon hindi na nila alam kung ano yung sinasabi ng Word of God. Pangatlo, tinuturuan tayo ng Panginoon na i-train ang mga batang ito. Saan? Number 1, sa kanilang spiritual. Kailangan malaman nila mula sa mga magulang, sa inyo mga magulang, kung paano maligtas, kung paano manalangin, kung paano maglingkod sa Diyos, paano mamuhay bilang isang Kristiyano. Para sa inyong training nyo yun sa kanila. Pangalawang training natin, hindi lang spiritual, kundi training in moral. Yung pagkakaroon ng integridad, pagiging tapat, pagiging honest, at paano harapin ang mga temptation sa buhay. Training din natin yun, mga magulang, para sa ating mga anak. Pangatlong training natin sa kanila ay yung relational. Yung number 1, yung godly relationship. Tinitreat natin ang bawat isa kung paano tinitreat ng Diyos ang bawat isa. And then, of course, building relationship with other believers. Kailangan malaman nila na hindi lang sila nag-iisa at kasama nila ang mga mananampalatayang katulad natin. And we are also called or commanded by God to train our child in vocational. So, turuan natin sila na magtrabaho sa maliliit na bagay, mga bata. Pwede naman natin sa mga responsibility dito sa bahay. Trabaho, purpose of life, yung career or calling nila, kung meron silang calling sa Panginoon. And then we also commanded to train our child in finances, sa financial. Turuan din natin sila paano mag-ipon, paano mag-handle ng maayos ng pera, paano kumita. Kailangan din sa mga maliliit pa lang, meron na tayong training na ganun. Kasi mahalaga po yun sa kanila. Para malaman nila na lahat ng resources na meron sila, mahalaga yun. At hindi yun basta lang nandyan sa kanila para gastusin o whatever. Ituro natin sa kanila. Even yung ituro rin natin sa kanila, yung authority. Kailangan malaman nila na magulang kayo. Hindi lang kayo best friend nila, kundi magulang kayo. Kaya maraming mga magulang ngayon na parang tinatrato na lang ng anak nila na parang friend lang. Pagsagutin, pagtratuhin, parang friend lang. Okay naman yun.
pero nawawala yung authority pagka sinabi mo bilang magulang. So, kailangan malaman nila na mayroong authority above us. No? Ituro rin natin sa kanila na ang traffic ay may authority niya. Na ang ating ginagalawang mundo ay mayroong authority niya. So, pag gumawa ka ng mali, may consequence. So, turo natin sa kanila yung authority. And of course, yung i-train din natin sila in personal life nila. Sa magkaroon ng sense of confidence. Huwag natin sabihin na anak ka sa biyak ng kawayan. Hindi naman ganoon. Sabihin natin na, anak, ang ganda mo. Maniwala ka sa akin. Nanay mo ako. Hindi po. Kailangan mabuild nila yung confidence nila because we build it bilang parent. Pangalawa, yung sa personal nila, yung worthiness. Dapat malaman nila na mahalaga sila. Malaman nila na may value sila. Huwag lang natin sigawan na parang walang value yung mga bata. Then, sense of belonging, acceptance, and being desired. Yung i-train natin sila sa kanilang personal na yung sense of belonging, parang pag nakita mo sila, welcome na welcome agad sila, yung excited ka na i-accept sila, etc. Kasi pagka lumaki po yung mga bata, yun din po yung kanilang maibigay sa iba. Kung ano yung ating nature. So, sa pag-aalay natin sa mga batang ito, siguro, magagaling sa English ito, kasi English din ito, babasahin ko na lang yan. In the dedication of this child, settle in your minds that your child belongs absolutely to God and not to yourselves. That you are only stewards for God. Holding your children to nurse them and train them for Him. The first question is this. Kasi pag-alay natin sa mga batang ito, ilagay natin sa ating mga isip na mga batang yan ay galing sa Diyos. Na tayo lang ay pinagkatiwalaan ng Diyos upang i-nurse sila or alagaan sila hanggang sa kanilang paglaki para sa Diyos nila. Okay, so ang tanong, do you undertake the responsibility of teaching your children in the way of God? We do. Or I do. Okay. Do you accept the direct and clear order from the scriptures that you should discipline your child and bring him or her in righteousness and not delegating it to others? Do you commit yourself to use your authority on the side of God and righteousness? Okay, in presenting your child in dedication to the Lord, you are also presenting yourselves as parents and dedicating yourselves to the responsibilities of parenthood. Do you solemnly promise before God and those witnesses that you will, to the best of your ability, bring up your child in the ways of the Lord by using all the helps provided by God, the family, the church, and His Word? Yes, we do. I do. Okay. Ang red flower para yan sa mga parents. Ang red flowers na yan, which symbolizes your blood that flows in the veins of this child. Ito ay sumisimbolo din for your responsibility to build and defend your home into which God has placed this child. Do all you can to build your home upon the teachings of Christ. Let nothing enter your home that will destroy their faith, confidence, and love that a home must have. Protect with all diligence the body, soul, and mind of this child. Yung white flower na parang sa mga bata naman ay yung budding flower na yan, which symbolizes the innocence and purity of soul ng mga batang ito sa mata ng Diyos. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with you throughout your entire life. Ito naman, wala rin kapangyarihan to Johnson's baby oil. We call it an anointing oil, symbol of the Holy Spirit. It is the Holy Spirit that awakens faith in person through the hearing of God's Word.
We pray that this child will have many opportunities to hear God's word spoken and see it in action. Okay, yung mga bata, medyo malayo ako, no? Okay, sabi nito, in the name of the Lord Jesus Christ, we present this child, Samuel Lawrence Claridad, to God and to His saving grace and sanctifying grace. May your grace, mercy, and protection be upon this child from this day and unto the rest of his life. And may he, at the God-appointed time, experience the new birth, and through the Holy Spirit, by believing and accepting Jesus Christ into his life as personal Lord and Savior. We dedicate to this day the parents as they seek to raise this child in the way he should go, so that when he is old, he will not depart from your ways. We dedicate to this day the sponsors as they seek to provide support for this family. We do all this with thanksgiving and praise through Christ Jesus our Lord. Yung dalawa naman, okay, thank you, Sam. Gracia, and mercy and protection be upon these children to the rest and unto the rest of their life. And may they, at the God-appointed time, experience the new birth through the Holy Spirit by believing and accepting Jesus Christ into His or their lives as personal Lord and Savior. We dedicate these parents, itong mga magulang po na nandito ngayon, we dedicate them in the name of Jesus to this day as they seek to raise these children in the way God should go, so that when they are old, they will not depart from the ways of God. So we dedicate also the ninong and ninang of these children, that they seek to provide support for this family, for this couple. We do all this with thanksgiving and praise through Christ Jesus our Lord. Everybody says, Amen.